Guys, welcome to Sumaging Cave ng Sagada Mountain Province. So, first time natin mag-experience ng spelunking dito sa Sagada. Try natin kung kaya natin guys ha, pero palagay ko hindi. Dahil nasa bungad pa lang tayo, narigo na ako ng pawis. Try natin habulin yung mga kasama namin. Let's go! Kung hayahay, chill, relaxing, o luxurious vacation ang hanap nyo? Well, this is not the right thing for you. Dahil sa pupuntahan natin ngayon, yung physical nyong katawan ang masusubukan dito dahil tatag ng puso at lakas ng isipan ang kakailanganin nyo sa yugtong ito. Kaya't kung G na G na kayo, para mag-hiking o kaya naman, mag-unliterating ng ilang oras. Subukan na ding mag-spelunking sa pinakamalalim na kuweba ng ating bansa. Yung mga walang katapusang hakbangan, paakyat man yan o pababa. Yun kailangan yung gumising ng pagkaaga-aga na sa halip na nagpapahinga pa. Para lang habulin ang pagsikat ng haring araw o kaya naman, tsambahan ang sea of clouds. Sabi nga the best view comes after the hardest climb. And kung game talaga kayo, samahan niyo muli ako upang sama-samang makinig, matuto at tuklasin na din ang mga tradisyon at ang mayamang kultura nilang nakatago dito. Around this area, sa taas yan. Pagka alam ko sa taas, ang unang nilagay dyan. Pero ang huling nilagay dito, 2010. Yung baba ng bumitog. Recently. That was 2010. Ang Sagara, we have 19 village. So some of the village doing this tradition, kaso lang, almost 1% na. Ang problema kasi is malapit na kasi mga bahay-bahay. Na talaga namang mamamangha kayo sa tinaguriang best kept secret of the North na ngayon ay nawalan na ng sikreto. Dahil na din sa walang humpay na pagdagsa dito ng di maawat-awat na mga turista. So, paano? Papahuli ka pa ba sa isang lugar na masasabi niyong sagad nga sa lamig? Kung masasagad din naman ang lakas at pagod nyo, ano nga bang mapapala nyo? Well, yung sagad-sagad na kagandahan lang naman na makikita at mararanasan nyo. Kaya't guys, welcome to Sagada! Wala po ba? May mga hika, ganun. Asthma. Kung meron man kayong asthma, baunin nyo yung inhaler nyo. Wala akong first aid nun eh. Pangmood lang yung meron tayo. So, prepare naman kayong mabasa, no? Kasi hiking muna tayo, blue soil. Pagkatapos, cave, normal caving. Gaano kalayo yung blue soil kaya? It's around 2 kilometers, sir. Back and forth. Sarap po, sarap. Ito, you can copy na. Yes, ma'am. Arabic ako,
Arabica. Guys, this is Arabica. Surrounding yan. Guys, this is Arabica. Isa pati. Guys, this is Arabica coffee. So, after the three. Parang may hawakan. May hawakan. Ay, ito na. Ayan na. Ito na ang exciting part, kuya. Hindi pa. Yung papalik. Hindi pa. Paano pa lang to? Patikim. Patikim pa lang. Sura yung ako. Bili na lang po ng bagong tito sa atin. Tuhod. Likod. Add to cart. Salon pasta. Ginger yung salon. Mas matindi mamaya. Ilan lang to eh. And kung ganito naman katinding pahirap ang pagdadaanan natin, bakit kaya ang daming turista pa din guys ang pumupunta dito? Yan ang ating aalamin sa episode na ito. Let's go! ...390 kilometers north of Manila or equivalent from 8 up to 10 hours drive ay mararating natin ang isang bayan. Dito tayo ngayon sa Bauco, Mountain Province. Ayan, talagang part ito ng Halsema Highway guys. Wala na kaming tinakbong, diretso, puro kurbada lahat. Sa napakagandang probinsya ng Mountain Province, sa bulubunduking rehiyon ng Cordillera, ang naging tahanan ng mga ninuno nating Igorot na nagmula pa sa Aplae Kankanae Indigenous Group. Hi guys, ilanay ka nga yung... Nandito kami sa Banawe. Banawi ikaw. Banawe, Ifugao. This is yes. Ilan taon na kayo, Nay? Nakakit pa na. Opa! Nice! Burger! Opa! Kaya't kung handa na kayong imulat ang inyong mata at isipan upang tuklasin at respetuhin ang mga sikretong naitago sa atin. Kasi mga yan, hindi kami gumagamit ng formalin. They are natural death. Ayun sila, kaya madaling mangamoy yan. Kaya kailangan naman silang itago sa mga cave, cliff, mga ganyan. Kat kung makapansin nyo dito, yung mga ibang kabaong dyan, may mga maliliit. Mostly, yung mga old tradition is dapat maliliit dapat. Ganyan po yan. Bakit po yan? Yung mga yan, hindi po baby ang mga yan. Years ago, we believe in reincarnation. Yung mga tao dito noon, they are pagans. They only believe about nature. Ang mga kakaibang tradisyon, pambihirang paniniwala, at ang kanilang mga kakaibang kultura. Samahan niyo ako at atin nang dadayuhin ang paraisong napakatahimik, napakapayapa, maaliwalas, at syempre, di natin maipagkakaila ang pambihirang lamig na sumasalubong at yumayakap sa atin. Ito ang bayan ng Ganduyan o mas kilala na natin ngayon bilang Sagada.
And kung where to stay in Sagada naman ang hanap nyo, para magtuloy-tuloy na ang masarap na tulog nyo, well, malapit na po tayo guys. And now, the long wait is over. After ng mahabang biyahe, nandito na tayo guys, and time check now is exactly 10:55 AM. Welcome to Sagada! And nandito na tayo ngayon sa Villas de los Caballeros Inn, your home in Sagada, for our short and quick weekend stay, but will surely going to be a memorable one. Tara guys, silipin natin, check-in tayo sa maliit nilang front desk. So if you're looking for a 5-star or luxurious hotel, sorry, wala po niyan dito. Kung pwede pa po kayong pahinga matulog, or kung gusto niyo pong kumain, may resto po dito. Pwede kayong magpaluto, may Filipino foods din po sila. Tapos kung gusto niyo naman po, bumaba sa baba, may mga kainan din po dyan. Hindi ba masyado matarik yung bababa? Exercise sir. Exercise. Kasi mas matarik po mamaya yung activities ko dyan. So ito po yung mga rooms, distribute ko lang. Yung 4 po, Kami. dito po. Room 2. Yung mga inn na tulad nito guys, or yung mga homestay or transient houses po ang pwede nyong i-expect if you're planning to visit Sagada. Tara, room check tayo. This is our room. 4 lang po kami, and this is really perfect for us. Malinis, nothing fancy, as long na komportable. Check na yon. Silipin natin yung neighboring facilities dito sa kanilang balkonahe, kung anong makikita natin. Wow! Very calm and peaceful yung place, and halos nasa town proper lang po tayo, which is walking distance sa mga establishment. And kung nakikita nyo yan mga structures na yan, sa Villas de los Caballeros pa din yan. And they have 3 double-sized beds here, which is typically good for 6 packs. And since 4 lang kami, maluwag na ito para sa amin. Ito yung view, yung parking area nila, and yung brown naman yung kanilang resto. Welcome guys to Sagada. Dito kami sa Villas de los Caballeros. Ito yung transient ng Travel and Tours. So ito yung mga neighbor namin and yung view from the balcony. Time check now is exactly 11 o'clock, no? And 2 p.m. daw mag-start yung activities namin. So rest muna tayo and magla-lunch kami later. As you can notice, walang fan and walang aircon yung room, pero bagsak sila guys. Bintana lang, sapat na para ma-enjoy natin ang very cold breeze ng Sagada from the outside. Ito guys, lakad-lakad muna tayo para maghanap ng makakainan for lunch and para ma-check na din natin yung area. Ingat lang at medyo may katarikan dito, palusong po tayo. Ito pala yung Sagada Lodge, malapit lang din sa amin. Marami talagang mga lodge, inns, and transient houses dito pa lang sa area namin, mananawa na kayo. Mukhang malungkot pala talaga yung mga lugar dito, lalo na siguro kung normal days at wala yung mga turistang magugulo tulad natin. Ito, South Road na po itong tinutumbok natin guys. One of major roads here in Sagada.
Ayun naman yung mga tok-tok nila, yung kulay blue. Yan yung mga trike or mode of transportation nila dito if you want to explore the area. Ito yung Dongdaemun, a Korean and Filipino resto bar. Katabi lang din namin yan. At yan yung mga lodges dito, tabi-tabi lang din if you plan to visit Sagada. Madami ding nearby attraction dito guys na pwede nyong lakarin kung masipag kayo, or pwede ring sumakay ng tok-tok gaya nito para puntahan yung ibang spot or hanapin yung tamang timpla ng Sagada. Approaching na tayo sa one of the famous here in Sagada. Ito yung Sagada Hub. Walking distance lang po ito mula sa tinutuluyan namin. Ayan, meron silang beef pares, papaitan, pigar-pigar, bakareta, pork sinigang, meron din lechon paksiw. Pwede din kayo mag-take out and lots of some other meals pa. Reasonable din naman yung mga prices nila guys, and okay naman yung servings. Ito yung kanilang ramen. Hindi ko na nakunan yung iba dahil sa sobrang excitement, di na rin ako nakapag-focus. And now, balik na tayo sa room namin to freshen up and prepare for our first tour itinerary. Tikman natin guys kung totoo nga bang malamig ang halo-halo dito sa Sagada. Ano nga ba talaga ang kaman-utek o ang tinatawag nilang blue soil ng Sagada? Malalaman natin kung ano nga ba talaga yung blue soil na yan na dinadayo natin pag ganitong pagkalayo-layo. Tignan natin guys in just a while. Malapit na. Halos parang gustong sumuko ang Raymond 16 dito guys. Pero the show must go on. Stay tuned kayo. Blue soil nga ba talaga? O detergent powder lang, mga misis? Well, due to the presence or abundance of copper sulfate within the soil, kaya siya nagiging blue. Or lalo na guys, pag nababasa siya. At kung bakit, si Kuya Kim na lang siguro ang makakasagot niyan. Malaking tulong po yung stick niyan, pero huwag nyo nga sa tulong niya sa tubig nila. Or water. Tubig na po ba? Kuya, gano'ng katagal yung akyat natin? Akyat po natin, nakalagay po 30 minutes. Depende sa pacing po natin. Kasi pag sa pacing namin, ay yan ng 30 minutes. Magkatabi na lang halos yung blue soil saka yung cave kaya. Ay, dinaanan po natin kanina yung cave. Yung cave wala ng hiking yon. Doon po, mas matindi yung caving kung i-compare natin sa hiking kasi doon gagapang, medyo madulas yung daan.
umpisa na namin guys yung aming trekking dito sa Blue Soil. Time check is 3 p.m. na po. 3 p.m. in the afternoon, no? Sabado ngayon. At ito na nga ang jump off point ng Blue Soil, mga kamaster. Uumpisahan na natin ang ating laban dito sa mas mahirap-hirap na daan. Wala namang ahas dito. Meron po. Sa outdoor po tayo eh. Pero friendly naman sila. Ha? Sabi friendly. Pinapos na mga gat mo, hindi natin tatapakan. So, 100% dito ka tayo. Hindi naman po. Hindi lang tayo maka-encounter ng ganun. There are two ways to reach the Blue Soil. First, yung manggagaling tayo ng Marlboro Hills first thing in the morning, which is also part of our tour itinerary for tomorrow. Then, going all the way to Blue Soil, which is I think mas madali-dali yun dahil pababa lang tayo. Unlike this route, naaakyat tayo ng bundok for 30 minutes to 1 hour. Depende pa sa pacing yan ha. And kita nyo naman, tirik pa yung araw. Unti-unti na kaming umaakyat guys. Going to Blue Soil. We are all first-timers here guys sa grupo namin sa larangan ng pag-akyat ng bundok. So, let's see what will happen next. Kumusta? Kumusta ang trekking? Okay lang po. Enjoy po kayo. Kayo po yan. Hi. Ano po, konting hinga na lang po. Masaya-saya din naman pala guys dahil madami-daming kapwa turistang nasasalubong namin sa halip ng mga NPA at mga tulisan. Grabe, ang ganda talaga ng nature. Nakakapagod nga lang pero worthy yung mga ganitong klaseng experience. So, if you're planning to do the same in the future, huwag kalimutan magbaon ng tubig guys. At payo ko, magsuot lang kayo ng comfy clothes. Dahil wala nang kwenta ang lamig ng Sagada pag hiking na sa Blue Soil ang pag-uusapan. Pagpupunta nga pala kayo ng mga major attractions or spot ng Sagada, gaya ng Blue Soil, Marlboro Hills, Eco Valley, Lumiyang Cave and Sumaging Cave, at yung mga iba pang mga falls nila dito, mandatory po ang tour guide and you need to rent a shuttle, gaya ng sinasakyan namin kanina. And you must register sa tourism office ng Sagada to pay the corresponding fees. Kami kasi guys naka-travel agency na kaya less hassle na at wala na kaming iniintindi. Anyway, I'll just share it with you na lang sa next episode ko. Pag napagod, ay hindi ko.
Sabi, makabakot sa atin, hindi ko makita yung sumama na kalakano na pinagkakit. Kaya na habang nakasabay ka pa rin. Mga 20 minutes pa. Malapit na po. Kaya hindi na kami mag-back out. Pahiram ako ng tubig. Dito lang po mahirap. Pwede mo tayo ka. Grabe guys, nakakapagod palang umakyat ng bundok. Kakatapos lang din namin mag-trekking 2 weeks ago sa dito Mabo Mother Falls. Pero malayong malayo. Malayong malayo ang feeling dito. Talagang hinihingal ako. Anyway, stay tuned lang kayo at tignan natin kung yung mga susunod baka kayanin natin. Halatang pagod na pagod eh. Ayun yung may water silang gano'n, no? Tsaka ano. Pahinga muna tayo dito sa gitna. Ayan, may mga bilihan dito ng refreshment. Napapahinga yung binti natin, lalo lang sasabi. Ito guys, game na ulit tayo. Nagpahinga lang saglit para huminga ng malalim at bumili na din ng inumin. Buti na lang at meron palang mga tindahan dito guys kung saan pwede tayong magpahinga sa mahaba at nakakapagod na trek going to Blue Soil. May mga pasalubong, souvenir items, and few choices of foods and drinks. First time ko din dito. Malalaman natin kung worthy yung experience. Grabe, kakapahinga lang natin, nag-aagaw buhay na naman ako. Parang gusto nang humiwalay ng katawang lupa ko. Time check, 3:25. 25 minutes na po pala tayong umaahon, kasama na yung pahinga natin kanina, pero kailangan pa din natin mag-save ng energy dahil sa mas mahirap pa na chapter 2 ng first day of escapade natin. Ang back-to-back pahirap ng Sagada. Pawis all over my face guys. Ito ang pinakamatinding episode ng Greymon 16. Grabe, unang araw pa lang natin parang gusto na tayong patayin guys. Ito nga pala, ingat kayo sa portion na to at bangin na po ito. Watch your step kung ayaw nyong masabit o masama sa hanging coffins ng Sagada mga kamaster. Mahirap na yatang maging taga-Sagada. Anyway, see you later sa Sumaging Cave, ang Philippine deepest cave na siyang susubukan din natin later. Stay tuned muna tayo and there's a lot more dito sa Blue Soil. Guys, nawala yung makatindig balahibong lamig ng Sagada na nararamdaman ko kanina pagbaba natin ng sasakyan. Kundi napalitan na ng basang-basang t-shirt sa sobrang pawis. Halos gustong matunaw ng damit ko ngayon.
Hello. Malayo pa, kuya. Malao! Madalas dito! Malayo pa pero malayo na. Magpapunta lang mahirap. Pababa ako. Kaya mo yan. Kaya mo yung dalawang makapunta. Lahat ng makakalahati na kayo sa sarap. Ayun, ang nagpapala tayo. Ayan na guys, after ng mahabang trekking na talaga naman nagpahirap at nagpahingal ng husto sa akin, ay narating na din natin ang one of Sagada's Pride. At ang tanging premyo ay ang di matatawarang experience na na-unlock ko. Ito pala yung Blue Soil, guys. Dito sa Sagada. So kung mahilig kayong maglaba, this is the place for you. Ang pabrika ng detergent powder dito sa Mountain Province. The Blue Soil of Sagada. Yan yung piniprito? Ito yung sinasabawan. Ay, luluto mo mamaya. Nabubuhay din pala ang mushroom sa detergent powder, mga kamaster. Ang hirap din pala hugutin. Nagurog na. Mushroom! And sa Blue Soil adventure ko, isa lang ang napansin ko. Sa kabila ng walang humpay na pagdagsa ng mga turista dito, napapanatili ng mga lokal dito ang kaayusan, kalinisan at syempre ang disiplina sa sarili nilang bayan. Kaya't bilang turista, matutunan din sana natin ang respeto sa kanilang kapaligiran. Ganun na din sa mga nakagisnan nilang paniniwala at mga kaugalian. Madilim, madulas, nakakatakot, masyadong delikado at ubod pa ng lalim. Yan ang mga salitang papasok agad sa isipan natin kung ang napakalaking kuwebang ito ang ating papasukin. Na-imagine nyo na ba yung feeling? Yung first time nyo palang mag-spelunking. Tapos, yung pang-advance level na agad ang inyong titirahin. More than 500 feet lang naman ang lalim nito. Ano pa ba ang i-expect nyo? Guys, welcome to Sumaging Cave ng Sagada, Mountain Province. First time natin mag-experience ng spelunking dito sa Sagada. Try natin kung kaya natin guys ha, pero palagay ko hindi. Dahil nasa bungad pa lang tayo, naligo na ako ng pawis. Try natin habulin yung mga kasama namin. Let's go!
mukha na palang guys. Magkahalong nerbiyos, takot at kaba na ang sumalubong sa akin. At parang lalong lumalambot ang mga tuhod ko habang bumababa kami ng palalim ng palalim. Lalo na nung unti-unti nang inaagaw ng dilim yung liwanag na pumapasok mula sa bukana nito. Ano kaya ang maaaring mangyari sa amin dito? Kakayanin kaya ng mga kasama ko to? Ito ang mga tanong na gumugulo sa isipan ko. Ang pahirap ang pag-akyat mamaya. Ha? Medyo madulas, medyo matarik at medyo maputik. So pag hindi daw makalakad na nakatayo, kung na lang gamitin natin yung Guys, dinadaan na nga lang namin sa harutan at biruan. Pero sa totoo lang, takot ang aming nararamdaman. Yan yung tinatawag nila na holy shit. Holy shit. May mga paliti. Dito sa stage, dito na rin gagamitin yung sinasabi nilang GPS o kaya ABC. Pag halanganin sa lakad. Ano yung GPS? Dakang karas. Okay ah. Always be careful. Always Be careful. careful with my heart. And then dito sa second stage, doon na tayo magtatanggal ng chinelas natin, sapatos natin, at saka kailangan gamitin natin yung imaginations natin para mag-gets natin ang information. Wow. Then bawal pong mag-picture habang lumalakad. Ito guys, medyo malayo-layo na po tayo ha. Padulas na din ng padulas ang mga hinahakbangan naming bato. And kung pupunta kayo dito, siguraduhin naka-hiking shoes kayo o yung mga sandals na pangharabas talaga. And kung kaya naman ng paa nyo, magpaa na lang kayo. Much better pa, mas kontrolado nyo pa ang bawat hakbang nyo. Iwasan nyo din guys magdala ng kung ano-ano. Mga abubot na nakakabigat pa sa inyo. Mas maganda malaya yung mga kamay nyo para anytime makakakapit o makakatukod kayo. Pwede nyo din itong babain guys ng paupo. Mas sigurado at mas safe pa kayo. Gamitin nyo na lang ang puwet nyo. Medyo mahirap nga lang. Oh no! Ito pala talagang dinadayot, binabalik-balikan ng mga turista dito. Yung mga naghahanap ng totoong challenge, thrill and adventure mga kamaster. Kaya't di ako nagtataka kung talagang one day masasagad na nga ang sagada. Oh no! Pero ang nadaramang kaba ay dahan-dahan ding nag-iba. Nung may mga nakakasalubong na kaming mga turista na ngiting tagumpay at di maipinta ang saya. Oh no! Kaya yung salitang excitement guys ay unti-unti na din naming nadama. Imagine, nakabalik sila ng buo at buhay na buhay talaga. Grabe, nagulat ako ha. Hindi ko ina-expect na ganito pala talaga kadami ang tao sa loob nito. Grabe, daig pa ang fiesta, ang saya-saya. Kaya naman pala ito dinadayo at binabalik-balikan ng mga tao. Dahil na din sa kakaibang thrill and adventure na kapag napagtagumpayan nyo,
kakaibang fulfillment din ang hatid sa inyo. Yung makita pa lang ang mga naglalakihang bato, ang mga naggagandahang rock formation na inukit na ng napakahabang panahon na talaga namang kukumpleto ng Sagada experience nyo. Ito, kita nyo naman, di pa tayo nangangalahati. Hingal na naman tayo mga kamaster. At yung battery ng camera natin mukhang magpapaalam na din guys. Di ko na nadala yung extra ko at mababasa lang din dito dahil talaga naman magkakalusungan later sa tubig. And habang palalim ng palalim, palakas na din ng palakas ang ingay ng mga libo-libong paniking nakatira dito. Grabe, ngayon ko lang na-experience to. And ang tanging nasa isipan ko, paano kaya kami ulit aakyat at makakaalis sa lugar na to? Imagine, ilang daang step ang bubunuin natin mamaya, makalabas lang dito. Matindi talaga guys, ang back-to-back pahirap. Yung sagad-sagad mamaya na akyatan, sagad-sagad din ang paguran. At talaga namang sagad-sagad din ang sakit ng katawan na dito nyo lang mararanasan. Guys, welcome to Philippine Deepest Cave, ang one of Sagada's best kept secret. At ito, ang Sumaging Cave. And kung best kept secret pa din ang topic natin, well, dito may nadiskubre ako. Pero di na ito magiging sikreto dahil sasabihin ko na sa inyo. Kung saan masarap, reasonable at masusulit nyo talaga ang dinner nyo. After a very long day ng mga nakakapagod at activities na pasalubong sa atin ng Sagada. Walking distance lang din ito mula sa tinutuluyan namin, and thank God at bukas pa sila ng ganitong oras. It's 7:30 PM na po and karamihan ng mga establishment dito ay sarado na. Beef po yung sabaw namin. Beef nilala. Ano yung free sabaw na yan eh? Free soup. Free soup? Free soup. Only rice. Ano? Only gravy. Good for ilan yan mga yan? For 1 month. Pang may kanin na yan? Opo, only rice. Ano na? Sige, spicy tofu na lang. And spicy tofu, spicy hot dog. Tsaka 2 piece yung garlic. Ha? Imagine, may only rice ka na, may yummy free sabaw ka pa. Kaya naman talagang only din ang saya. Ito guys, in order ng mga anak ko, yung sizzling Hungarian sausage nila. Masarap at masarsa. Panalo na sa presyo, panalo din sa lasa. Ito tayo ngayon guys, sa Rockwell Inn. Ay, tofu. Ay, no. Isang Hungarian dyan. Sigurado kayo dito, gusto niyo? Dito guys, sa Rockwell Inn. Only rice na biso. Ito guys, ang Rockwell Inn. Isang lodging house na matatagpuan dito sa Barangay Demang ng Sagada. Di lang matutuluyan ang ino-offer nila,
kundi ang nagsasarapang meal o pagkain na bubusog at magpapalakas sa atin para mabawi na rin yung mga kolesterol na nawala sa matinding hiking natin. And also for preparation na rin for tomorrow's another activity. Sarap. Masarap tasty. Come here. That's awful. And kung hiking at trekking lang din ang pag-uusapan, di talaga mauubusan ang Sagada. Ito guys, yung jump off point going to Marlborough Hills. And kung gusto nyong mag-breakfast, madami pong mabibilhan at makakainan dito. Kaya wag mag-alala kung wala man kayong baong dala dahil dito halos kumpleto na. Pwedeng mag-coffee dito para magising ng husto ang diwa nyo. Time check is 4:43 AM. Guys, mag-start tayo in just a while. Unahin mo yung grupo mo para malaman natin ang gusto mo natin. Last ako. $4 AM to 4:30 AM guys, dagsana ang maraming tao dito. Matyaga nilang inaakyat ng halos 1 oras ang kabundukan ng Marlborough Hills para lang sa breathtaking and scenic view na makikita dito habang unti-unting tumataas ang magandang pagsikat ng haring araw. And kung sweswertehin, maari nyo ding mahuli at maranasan ang Sea of Clouds. Sabi-sabi ka naman iihid, baka may Alin ha? dito sa bag ko. Ito guys, after ng back-to-back activities natin kahapon, back-to-back ulit ang harabasan ngayon. Ito na naman yung mga anli akyatan, anli lakaran na talaga namang susubok ng lakas ng inyong katawan. And kung inyong mapagtatagumpayan, tiyak, back-to-back din ang sayang inyong mararanasan. Oh no! Yun mga anak ko nga guys, napalaban sa walang humpay na lakaran. First time din nila masubukan yung mga ganitong pagkakataon. At mukha namang na-enjoy nila yung moment na to. Iba kasi talaga ang ambience ng Sagada pagdating sa mga ganitong eksena. Ang pag-uwi mamaya, sa lubong agad sa atin itong tarik na to. Pwede tayo dun. Pwede tayo dun sa kabila. Huwag kayong mag-alala guys dahil di nyo dama at huwag na din matakot sa lamig na dulot ng Sagada. Once na pinagpawisan kayo, yung lamig nawawala na. Ayan, kita nyo naman kung saan-saan sumusulpot ang grupo ng mga turista. It's Sunday morning guys, weekend ngayon, kaya alam nyo na. Gaya nga ng sabi ko, yung mga major activities dito, gaya nito, you need to have a tour guide
and a shuttle service na magdadala sa inyo sa jump-off point. Mandatory talagang dumaan kayo sa tourism office nila to arrange and pay for corresponding fees. Anyway, tulong na din natin ito sa mga lokal dito sa lalong pag-usbong ng kanilang turismo. Kita nyo naman, napakaayos ng lugar na to. Talagang inaalagaan at ginagastusan din. Kaya dito napupunta yung mga binabayad nyo. Oh no! Hi guys. Always continuous flowing on my face. Ang hirap. Punta tayo ngayon ng Marlboro Hills dito sa Sagada Mountain Province. Station lang kayo. Lapit na tayo. Let's find out what Marlboro Hills has to offer in this episode of Brain 16 Vlog. Isang lang siya. Hindi natin inabot yung sunrise, kuya. Wala po po. Ha? Hindi po po bumatas yung araw. Hindi pa yan? Liwanag na. Ito guys, approaching na tayo and tama nga ang tour guide namin na si Marco. Di pa nga umaakyat si Haring Araw. We're just on time and welcome to Marlboro Hills, the highest peak of Sagada. Saan tayo? To the left, to the right? Oh. Konti lang. Pagka umulan kahapon, maganda yan. Sayang guys. Ba't tinawag siya na Marlboro Hills? Hinahang kasi siya sa kanto sa dating pack ng Marlboro yung sa Yung triangle? Opo, may mga Parang mountain? Represents mountain. Ah. Ayun, picture taking lang. Sunrise. Yun. pinakamaganda talaga na rest na sa Pilipinas sir is yung Batad. Batad. Malayo So, dito. sakop din kasi siya ng Banawe. Sakop din siya ng Banawe tapos Barangay Batad Village pala. Yun ang pinakamaganda sana sa pictorial, no? Drone shot. Pero Maligkong maganda rin. Maligkong. Sa gata. Ayun na, ayun na. Ayun na, ayun na. Ayun na. Palakpakan. May sunrise ka na, may konting sea of clouds ka pa. Dito lang to sa Marlboro Hills ng Sagada Mountain Province. Actually, wala naman talaga tayong gagawin dito guys, kundi in-exercise lang talaga tayo ni Sagada. Para sa susunod pang mas mahirap-hirap na adventure. Well, di nyo na itatanong, kilala lang talaga ang lugar na to bilang go-to spot para sa mga extreme adventure, gaya ng cave spelunking o kaya naman gaya ng trekking at hiking. Dahil na rin sa ganda at lawak ng view,
talaga namang makakahinga ang puso't isipan nyo. Sa kung anumang daladala nyo, sa biyahe o sa buhay nyo. And perfect din ang place na ito para hanapin nyo ang makakasama nyo hanggang sa kabilang buhay nyo. And speaking of kabilang buhay, gaya nga ng paniniwala nila, the more na mas mataas daw ang pagkakasabit, the more na mas mapapalapit kayo sa langit. And as per their old tradition, talaga namang naniniwala sila sa reincarnation. Not until the Americans came at nagumpisa silang mamulat sa Kristyanismo. Kaya naman ngayon, meron na din silang maayos na sementeryo. Dito ginaganap yung panag-apoy tuwing November 1. Saan panag-apoy? Festival, ano yan? Nag-bonfire sila kada tapat. Yung parang All Saints Day, All Saints Day. Panag-apoy, bonfire. Yan, anong bundok yan? Ang Pakaw. Ang Pakaw. At kung makapansin nyo dito, yung mga ibang kabaong dyan, may mga maliliit. Mostly, yung mga old tradition is dapat maliliit dapat. Ganyan po yan. Bakit kaya? Yung mga yan, hindi po baby ang mga yan. Years ago, we believe in reincarnation. Yung mga tao dito noon, they are pagans. They only believe about nature. Yung nature na yan, is di ba pag nanganak yung mother, is yung baby, is nakabaloktot yan o naka-fetus position. So that's their belief. If they die, they want to go back to the womb of their mother. So they are in fetal position, putting back at the coffins. Ito yung St. Mary the Virgin dito sa Sagada Mountain Province, guys. Dadalawin natin yung kanilang simbahan and of course, yun hanging coffin na malapit na rin dito. Stay tuned lang kayo. Ito guys, approaching na tayo sa isang architectural landmark built by the Americans noong 1904. Ito ang simbahan ng St. Mary the Virgin Parish Church. Makikita mula dito ang magandang view ng Sagada. Ayon ang kanilang mga residential area na kung iisipin nyo, malapit-lapit yata sa hanging coffins. Kung saan, isinasabit lang nila ang mga patay ng hindi iniimbalsa mo. Ang lugar na kung saan siya namang pupuntahan natin ngayon. Saan tayo? Tapos sa burial site sa mga coffin.
ng mga raspberry. Wala. Hindi ko tumubo. Tabaan yan. Mataba yan kasi dahil pataba eh. Raspberry. Tikman nyo. Hindi naman nakakamatay yan. Malusog siya eh. Tikman nyo guys, raspberry. Hindi naman Yung pataba. Nako. Malalim nga. Pwede yun. marami dyan sa tulog-tulog. Connected sa po kasi magmula sa Cape yung underground river na Cape, sa may adventure trail. Hanggang dun sa may Cape Connection. Full type yan. Pababa. Ito ang mahirap paakyat pabalik. Ito yun lang, pahinga-pahinga lang. After nung po ng tour natin na ito, diretso tayo ng accommodation, breakfast. Burning more calories na. At least yung daan ganito. Apo, dito sinisado mo isa. Ano wala tayong kasabay ngayon kaya? Ay, meron. Hindi na ako mag-record mo, parang pangatlo ata tayo sumasok sa app. Ay, ganun ba? Ayun ba? Ha? Basic. Okay. Tama, tata. Ba dun yan? Dito tayo pupunta. Amazing. Ayun na yung mga Ayun! So amazing. Kita mo yan? Doon tayo pupunta. Sa lahat guys ng spot na napuntahan ko dito, ang Eco Valley o Hanging Coffins lang ang pinakamadaling babain. Pero, ito din ang nagpahingal ng husto sa akin. Oh no! Dahil naman, bukod sa Sumaging Cave, pangalawa ito sa pinakamahirap akyatin pabalik. Kaya kung bibigayin man ang puso nyo, don't worry dahil nandyan na ang Hanging Coffins. Nako. Matinding akyatan to mamaya. Bakit ang dila? Ha? Bakit ang dila? Ayan, uunahin namin yung kabaong dito in the spot early in the morning. 1 PM in the afternoon, mag-aarab yung patay sa bahay. Yung mostly nakikita natin, nakahiga yung patay sa kabaong. Pero pag sa ganitong klase, hindi. Sila is nakaupo sila sa silya. Ang purpose kasi nila doon, kung bakit sila pinapaupo, para madalhin yung silang balkutin in fetus position. Kasi pag nakahiga yan, matigas na yan. Kaya mag-aarab sa bahay, babalitin ito ng kumot, gagawin parang bola. Pagpapasapasahan ng mga tao yan, pero mayroon silang leadman na may hawak-hawak ng torch. Pag palapit sila ng palapit dito sa area na to, gagawa sila ng ingay. Ang ingay na yan is para gisingin daw yung mga spirit, para ipasabihin sa kanila na mayroon kayong bagong kasamang iladala dito. Kaya ganun. So, yun, mag-iingay sila. Tapos dito sa ginawa ng scaffolding, doon nila ilalagay yung kabaong sa patay. Ang isa kasing purpose ko daw nun, pag natuluan ka ng dugo ng patay, swerte raw, pero ewan ko lang. Parang iba na kasi pag yung dugo ng patay, yung katas, iba na yan. Kasi yan, dadalhin na dito, iaayos na nun sa kabaong niya. Ganun siya. Pero around this area, it takes about hundreds of coffins na nakapalibot dito.
The problem is some of the grasses na tumubo na, so natatakpan na sila. But mostly, pag once bumaba ka sa baba, marami kayong makikita kabaong this area sa ilalim ng bato na ito. Actually, itong ridge na to, yung bato na to hanggang doon sa kabila, yan po yung mga libingan namin noon. Dito kasi, bago ka masabing isang elder, dalawa kasi yan eh. Mayroong 1 PM at saka 10 AM ng living namin dito. Ang 10 AM is para sa mga bata. Ang 1 PM is para sa mga elders. Pero kahit sabihin natin na 60 years old ka, pag wala kang asawa at wala kang mga anak, alas 10 pa ng living mo. Pero kahit na 50 years old ka, pag yung anak mo kinasal na sila, doon ka masasabing isang elder. Alaunan ng living mo. Ayan, uunahin namin yung kabaong dito in the spot early in the morning. 1 PM in the afternoon, mag-aarab yung patay sa bahay. Yung mostly nakikita natin, nakahiga yung patay sa kabaong. Pero pag sa ganitong klase, hindi. Sila is nakaupo sila sa silya. And guys, saan man sa Sagada ang mga spot na mapupuntahan nyo? Mapagod at hapuin man kayo, sigurado naman akong magiging memorable ito at talaga namang mag-e-enjoy kayo. May horse, ano pala dyan din? Ulo. Kawawa naman yung aircon dyan. Matapdasan. Maraming salamat ulit sa pananood at pakikinig nyo.